Isang mapagpalang hapon po. Sa hapon pong ito ay itutuloy po natin yung atin pong nagiging topic. At ang title po nito ay 7 Ways to Represent God in the Workplace. And before po yan, ako po pala si Cristel at ako po ay nakadeploy dito po sa outreach po natin sa Rema Infanta Quezon po. So sa mga nanonood po ngayon, maaring ikaw ay nasa trabaho, nasa school, bahay o nasa simbahan at pinag-aaralan po natin kung paano po natin mararepresent ang Diyos sa mga workplace po natin o sa mga lugar kung nasaan po tayo ngayon. Palagi pong sinasabi at tinuturo po sa atin ng ating pong Pastor Boy na malalaman mo na sa isang Kristyano po na totoo niyang tinanggap ang Diyos sa puso niya kung ang pagiging Kristyano niya ay nagiging titiban. At ito po ay makikita rin sa kanyang ugali, sa kanya pong pamumuhay, sa kilos, at kung paano po niya nare-represent ang Diyos sa buhay niya. Noong Sunday po, ang pinag-aralan po namin dito sa Infanta ay yung process po ng salvation. Dahil ang salvation po ay isang proseso. Ang number 1 po na proseso ng salvation ay yung tinatawag po natin na justification. So dito po sa justification, ito po ay nagsisimula the moment na tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo. Take note po, hindi lang basta Savior, kundi siya yung magiging Panginoon ng buhay mo. Meaning, dapat ang Diyos na ang nasusunod sa buhay mo. At sa justification po, ang sabi dito, past sins are forgiven. At under po ng justification, we receive po yung eternal life. Yung pangalawa naman po na process ng salvation po ay yung tinatawag po natin na sanctification. So, sa sanctification, ang synonym po ng word na sanctify ay holy. Ibig sabihin, ito pong sanctification, ito po ay progressive, meaning ito po yung daily na pag-surrender po natin ng buhay natin sa Panginoon at araw-araw ka na magdedesisyon na mamuhay ng may kabanalan. At tayo po dapat ay separated na sa mundong ito. Kung ang justification po, we receive eternal life, pag sinabi naman po natin sanctification, we learn to live within the eternal life na tinanggap po natin. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi po totoo yung doktrina na once saved, always saved. Kasi ito pong salvation, ito pong eternal life na natanggap po natin ay kailangan po nating maalagaan, kailangan po nating maingatan by separating ourselves sa sanlibutan na ito. Ano po? Ang sanctify, ang ibig sabihin niya, to set apart for special use. Ngayon po, nakakalungkot dahil may mga tao po na tumanggap na kay Kristo, may mga Kristyano na, pero excuse me po, amoy sanlibutan pa din. So tayo po, ang isa sa special purpose natin is to represent God. At hindi po natin ito magagawa, hindi natin magagawa yung purpose natin kung hindi tayo mamumuhay ng hiwalay sa mundo. So dito po sa sanctification, dito po nagsisimula ang totoong battle natin bilang isang Kristyano. Labanan sa gusto ng laban mo. At sa mga ilang araw po na pag-Bible study po natin, na ipaunawa na po sa atin kung ano po ang meaning ng word na represent. So ituloy po natin ang ating pong topic. Nandito po tayo sa number 5. Which is prayer. Pray over your work, your meetings, your co-workers, clients, business plans for wisdom in everything you do. Nakalagay po dito sa James chapter 1, verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So sabi po sa verse na tong sino man na kulang sa karunungan. Ibig sabihin, available para sa lahat ang karunungan na ito at ang pangako po ng Diyos na once na ikaw ay humingi sa Kanya, tayo po ay bibigyan ng Panginoon. At ang isang sekreto po ng tagumpay sa ministry, tagumpay sa trabaho, sa pag-aaral, at tagumpay sa buhay na ito ay yung panalangin. Na sa lahat ng ginagawa natin, kailangan po natin isik ang guidance po ng Panginoon para tayo po ay hindi magkamali. Every time na tayo po ay dumudulog sa Diyos, ito po yung time na sinasabi po natin at pinaparamdam po natin sa Panginoon na tayo po ay dependent sa Kanya at inaamin po natin na hindi po natin kaya. Sa trabaho,
Minsan, hindi po mawawala na meron po tayong mga katrabaho na hindi po natin makakasundo. So maganda na i-deal po natin ang mga taong ito sa prayer and ask God for wisdom sa kung paano at ano ang dapat po natin gawin. And maybe may mga pagkakataon na nagugulhan ka kung tutuloy ka ba sa trabaho na yan o hindi. May mga kapatid, ayaw po ng Diyos na tayo po ay naapektuhan dahilan sa mga maling desisyon na nagagawa po natin. Kaya nga, ang gusto po ng Panginoon ay humingi ka sa Kanya ng karunungan. At ituturo po sa atin ng Diyos yung daan at yung dapat po nating gawin. Sa ministry po, mga tao pong mahirap i-handle. Tama po. Pero kapag nagsimula po tayong isik ang Lord through prayer, ituturo ng Diyos yung mga strategies and approach na dapat po natin gawin sa kanila. Kasi sa mga hinahandle po natin ng mga tao, iba't iba po ang ugali. Amen po. At kung iba't iba ang ugali, iba't iba din po yung mga strategies na dapat po natin gamitin o gawin sa kanila. May mga tao po, madali lang i-handle, makausap mo lang ay madali na makinig sa'yo, pero alam po natin, meron po tayong mga inaalagaan na nandun po yung matitigas ang ulo nila. Pero sabi nga, tayo po ay mga katiwala lamang po ng Diyos sa ministry na ito. Kaya dapat lamang na tayo po ay magtanong at humingi ng guidance sa Panginoon kung paano po ba natin ma-accomplish yung ministry at trabaho po na pinagagawa ng Diyos sa atin. At isa pa dito, kapag meron po tayong mga miyembro na dumadaan halimbawa sa panlalamig, or nagiging on and off po sila sa simbahan. Alam niyo po, kapag nagsimula kang mag-pray, may mga time na sasabihin sa'yo ng Diyos kung kailangan mo munang i-stop ang pagpunta sa Kanya. Kung matatandaan po natin yung story patungkol po sa prodigal son, tayo naman po ay aware na sa kwento na ito. So, nung time na hiningi nitong anak yung mana niya sa kanyang tatay, hindi po siya pinigilan ng tatay niya. Pero ang ginawa po nung tatay, inantay niya na makabalik yung anak niya. So may mga pagkakataon na kapag yung miyembro mo nanlalamig, may mga time on and off sa simbahan. Ulitin ko po, minsan sasabihin ng Diyos sa'yo kung kailan yung dapat i-stop mo muna yung pagpunta. Hindi dahilan sa hinahayaan mo sila, pero kagaya po nung kwento ng prodigal son, may mga time na during dun sa time na malayo sila, may mga bagay silang matututunan, meron silang mga magiging realizations, at ito yung magiging dahilan para bumalik sila sa kanilang tatay. Bumalik sila muli sa Panginoon. At lahat ng hakbang ay kailangan po nating i-ask ang Diyos for guidance and wisdom kung paano po natin ito gagawin at ma-accomplish. At ayaw po ng Diyos na tayo po ay nagiging mangmang sa mga bagay po na ito. Naalala ko po, one time habang ako po ay nagpe-pray, ako po ay nagtanong sa Lord dahil alam po natin, limitado lang yung mga kakayanan natin, limitado lang po yung alam natin. And during that time na ako po ay nagpe-pray, nagtanong ko sa Lord na, Lord, hindi ko alam kung paano mas matututukan, maalagaan yung mga taong dinadala mo dito, pinagkakatiwala sa amin. Ngayon, ibigay mo sa akin yung tamang programa, yung strategy, yung dapat gawin para mas matutukan sila. So, nung time na yun, na ako po ay nagpe-pray, alam niyo po, ang Diyos ay totoong sumasagot sa mga panalangin natin. So, isang bagay na nireveal ng Lord, mag-create ng mga leaders, and yung mga leaders po na yun ay bibigyan ng mga taong kanilang alagaan. So, ang tawag po namin sa grupo na to ay MBK. Ang ibig sabihin po ng MBK ay My Brother's Keeper. At sa pag-aaral man, trabaho, ministry, sa lahat ng ginagawa po natin, kailangan po natin palaging magtanong sa Panginoon. At yung number 6 naman po, planting seeds when you can. You may not always lead someone to Christ, but you can plant seeds, giving encouragement, spreading kindness, and showing love in hard moments. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3 po, verses 6 to 7. Kung kayo po ay may mga Bible, makipagbukasan po tayo. Muli sa 1 Corinthians chapter 3 po, verses 6 to 7 po. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago.
verse 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang trabaho lang po natin mga kapatid ay magtanim ng seed sa mga tao. Ang seed po na tinutukoy dito ay walang iba po kundi ang salita ng Diyos. So, ang work lang natin is taniman yung mga tao ng salita ng Diyos. Ang trabaho na i-convict sila, ang trabaho na i-transform ang mga taong ito ay trabaho na po ng Espiritu ng Diyos. Trabaho na po ng Diyos. At ulitin ko po, hindi natin trabaho yung transformation po ng tao. So, sa number 6, planting seeds when you can. So, ang tanong ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, ilan na dyan sa workplace mo o dyan sa lugar na kinaroroonan mo ngayon ang nabahaginan mo ng salita ng Diyos? Ang Panginoon ay lagi may dahilan sa mga lugar kung saan niya tayo dinadala. At mga kapatid, may mali kapag hindi nila alam na born again ka. Kasi baka nagiging tikom ang bibig natin. Nalala ko po noon, nung ako po ay pumapasok pa, nung high school days po, kasama po yung isa sa pastor po natin, nakaklase ko rin po noon. Every after school po, ang lagi namin ginagawa, pinupuntahan namin isa-isa yung mga klase namin and ini-invite po namin sa church. Alam niyo po, glory to God, kasi doon sa pag-invite po namin, during nung kami po ay high school, madami po kaming na-invite sa simbahan. Pero sa lahat po ng na-invite, ito lang pong classmate ko no, na pastor po ngayon ang nag-stay. Kung titignan po natin, parang Lord, sayang naman yung pag-invite sa kanila, sayang naman yung mga napakinggan nila. Pero alam niyo po, ulitin ko, ang trabaho po natin ay magtanim lang sa kanila ng salita ng Diyos. At hindi po ako naniniwala na yung bawat salita ng Diyos na naitanim po sa kanila ay nasayang. Dahil lang po natin mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. At naalala ko noon, kasi sabi ko nga po kanina, may mali po kapag hindi alam ng mga tao dyan sa workplace mo na born again ka. Noon po naalala ko nung kami po ay high school, every time na nangangailangan po ng mag-o-opening and closing prayer, madalas kami po yung tinatawag kasi alam po nila na born again po kami. So kahit nasaan ka, dapat ang salita po ng Diyos ay lagi po nating daladala. Ito pong nakaraan, meron po akong isang kaklase na kumontak po sa akin kasi nakita po niya yung mga stories ko. And nag-reply po siya, nangangamusta, and nagtanong po siya kung saan po ako nag-church. Though alam naman po niya kung ano po yung ina-attendan po namin nung classmate ko po nga, na pastor po ngayon. And alam niyo po, nabe-bless siya. And mas na-bless po ako sa naging testimony niya, kasi ito po ang sinabi niya, kwento po niya sa akin. Di ka kilala mo naman ako, talagang solid, binanggit po niya yung religion niya. Ako, nung una, yung best friend ko, parang nagda-devotion siya tuwing gabi. Nagbo-board kasi kami sa Laguna. Parang binabatikos ko siya na kesyo matulog na siya at gabi na. Ganon, tas ang nangyari, napalipat ako ng department ng walang kasama. As in, mag-isa lang doon ako nagsimula, makakilala, may mga tao na nasusupport sa akin na magtiwala lang kay Lord. Ganon, nung una, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit ang hirap ng gantong sitwasyon? Mga ganon, tas everyday lang siya nagbibigay sa akin ng Bible verse of the day. Tas medyo napapalapit na ako noon hanggang sa lumipat na yung dati kong department sa department ko. Sama-sama na kami, then may mga reporting, nag-volunteer ako, tas may gusto kong gawin doon. Gusto kong gawin na may word of God. Kaya buti ng Panginoon, at ang napabigay sa akin ka-partner sa reporting ay Christian. At alam niyo po, nabe-bless ako sa mga posts niya, sa mga stories niya, kasi nakikita ko po, dun sa company po nila, ay nagkaroon po ng nakapag-open po sila ng Bible study. Na hindi po ito mangyayari kung wala pong isang tao na nag-share sa kanya, na nagbabanggit ng mga Bible verses, dun po ito nag-start. Kaya maganda po na kagaya po nito, ito po yung isang halimbawa na dapat po nating tularan. Kasi hindi po natin alam kung ano po ang dinadaanan ng mga taong nakakasama o nakakasalamuha po natin. Pero sa isang panalangin mo, sa simpleng pagkasabi mo sa kanila na mahal sila ng Panginoon, malaki po ang nagagawa nito.
Nilagay ka ng Diyos dyan kasi may mga taong gustong abutin ng Panginoon. At ikaw ang gagamitin ng Diyos na bibig sa kanila. Mga kapatid, simulan po natin maging asin at ilaw sa mga lugar na kinaroroonan po natin ngayon. Maaring ikaw ay isang estudyante, nagtatrabaho ka, o maaari ikaw ay isang missionary din. At ang pinakakailangan po ng tao ay walang iba kundi ang Panginoon. Every time na tayo po ay nagiging tikom, ipinagdadamot po natin ang Diyos sa kanila. Ang sabi po doon sa number 6, giving encouragement, spreading kindness, and showing love in hard moments. Ito din po yung dapat na naipapakita at naipaparamdam po natin sa kanila. Every time po na pinagdadamot po natin ang salita ng Diyos sa mga tao, ibig sabihin nito ang Diyos ay pinagdadamot mo sa kanila. At kung ang Diyos ay pinagdadamot mo, pinagdadamot natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-asa, ang kapayapaan sa kanila. Kanina po, ang sabi ko nga po sa inyo, may mga tao po na hindi natin alam kung ano po yung mga personal na pinagdadaanan nila. Kuminsan yung simpleng topic ay malaki pong bagay na nakakatulong. Pero higit na makakatulong po sa mga taong ito na i-encourage mo sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sorry po, patawarin niyo po ako, pero hindi po tayo tunay na Kristyano kung hindi po natin nagagawa ang trabahong ito. Kasi as a Christian, ito po ang pinaka-mission natin. Ito po ang pinaka-trabaho natin. I-close ko po ito sa isang kwento. So, nag-open na nga po tayo ng gawain dito po sa susunod na bayan, dito po sa Real Quezon. Ano? So, sa pagsusulwin po namin, ang isang kinikwento nga po dito ay patungkol po doon sa Bridge Master. Nung kami po ay nag-follow up last week, nakausap ko po yung isang nanay na nasyaran po namin. At habang nakwentuhan ko po siya, nabanggit po niya na nagkakwentuhan din po sila nung isang babae pa na nasyaran po namin. At alam niyo po, ang sabi po nitong, ito pong nanay, ninang po siya ng babae na nakausap niya. Kaya nasabi po nitong babae, ninang siguro parang mas maganda na sabihin natin sa kanila na makapagbukas ng Bible study dito sa bahay. Kasi ito pong babae na to, medyo hirap na po siyang maglalabas. So, nagkaroon siya ng desire na makapag-open po ng Bible study dito sa bahay po nila. Ang pinaka-reason po, sabi niya, kasi ninang sa lahat ng nakapag-share sa akin, sa lahat ng taong nagpunta sa akin, sila lang yung kakaiba. Ang sabi niya, nung narinig ko yung binahagi nila, may something doon sa loob ko na nawala. May something doon sa loob ko na gumaan. So minsan, mga kapatid, parang walang nangyayari sa mga ginagawa po natin. Pero wag po tayong hihinto na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. At before po natin ito i-close isang panalangin, sa oras na ito, kung nasaan ka man ngayon, mag-pray ka na, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na ipakilala ka sa mga katrabaho ko, sa mga klase ko, at sa lugar kung nasaan ako ngayon, maaaring sa kapitbahay mo o sa mga taong nakakakwentuhan mo. At maganda na magtanong ka sa Panginoon kung sino yung mga taong ito. At habang ikaw po ay nag-pray, may mga tao pong ipapaisip ang Diyos sa'yo. At simulan mo doon sa mga taong yan ngayon na naiisip mo na ibahagi ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, the moment na pinagdadamot mo ang salita ng Diyos, pinagdadamot mo mismo ang Panginoon sa kanila. Ibig sabihin, pinagdadamot mo yung pag-asa, yung pag-ibig, yung kapayapaan na pwede rin maranasan ng mga tao ito sa tulong ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I-close po natin sa isang panalangin. Panginoon, tinatas ko po sa iyo, Lord, ang bawat nakapakinig ng iyong salita sa hapon na ito. Kausapin mo ang bawat isa. We pray, O God, na bigyan mo pa kami ng boldness, ng lakas ng loob to share your word, O God. Hindi namin ito makakaya, Panginoon, without yung wisdom na nanggagaling sa iyo. Kaya, Lord, sa pamagitan ng mga buhay namin, ito ay maging isang testimony, maging patotoo, Panginoon,
kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila. At Lord, sa mga lugar na kinaroroonan namin ngayon, maging asin at ilaw kami. Salamat o Diyos, sa hapong ito, binabalik po namin sa iyong lahat ng pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyo pong pakikinig. God bless po.